Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpe de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamalan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Juran Sures sa kanyang programang Batikos, Gulpe de Gulat. Okay, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito inyong kaibigan, kasangga, kabayan, Kajun Ansures. Araw na naman po ngayon ng Martes, alas 2:20 hanggang alas 3:20 tayo ng hapon. Medyo na late po ang inyong lingkod, mga kababayan. Alam niyo po ang panahon paiba-iba yung klima no? Sabi nga itong si Kajun, masipag mag-walking, masipag mag-jogging, pero na JJ walking. Hindi mga kababayan, sa sa init ng panahon, no? Talagang parang binibiyak yung ating ulo, no? Sa init. Kaya nga ang ating panawagan sa ating mga kababayan, ako, inom kayo ng maraming tubig. Tapos, iwasan yung makonsumi. Iwasan yung mabuisit. Dahil kapag kayo nabuisit, sunod dyan, stress. Kaya, yun po ang ating advice, no? At syempre sa mga ka-shoutout natin, no? Sa mga buhay na mga bayani, ang mga overseas Filipino workers natin, no? Ito yung mga nagbibigay talaga ng sigla, lakas ng ekonomiya ng ating bansa, no? Ang mga overseas Filipino workers natin. Kaya isang pagsaludo po ang ginagawa po ng Kakampi Online, no, mga kababayan. At siyempre, bago tayo magsimula, no, yung mga linis ng kanal. Linis daw ng kanal. Hindi kanina, no, habang tayo nag-walking, nag-JJ walking, hindi pa nag-jogging, mga kababayan, natunghayan ko't nakita ko yung mga masisipag natin mga street sweeper, no? Ito yung mga dapat ding saluduhan, no? Dahil yan, kung wala ang mga yan sa kalsada para maglinis ng ating mga kinalat sa kalsada, nako, sigurado mamamantot po ang ating mga barangay. Siyempre ang ating kamay nila, no? Kahit ang sipag ng mayor dyan sa Maynila, kung halimbawa ito mga pasaway na mga, hindi naman lahat, no? Mga pasaway na nagtatapon ng basura sa mga kung saan ako, bayan ko. Sigurado po, no? Kakalat po ang mga sakit diyan po sa ating paligid. Kaya ingat tayo mga kababayan. Tapos shoutout muna natin yung mga ating mga manonood, no? Manonood po rito sa ating Kakampi Online. At siyempre bayan, no? Ano ba yung anong nangyari ngayon? Naku, maraming pangyayari ngayon mga kababayan. Pero bago tayo pumunta sa mga nangyayari po sa ating bayan, shoutout muna. Naku, ang saya ng mga kabats natin, no? Yung mga senior citizen ng mga taga-Lakandula High School Batch 76. Hindi mapigil ang kanilang katuwaan. Bagamat hindi naman nasama lahat dahil iba busy.
mga officers, members, ayan, kasama na nagbanding o nag-get together diyan sa Manila Zoo. Namumutawi ang ngiti at saya ng mga kaklase, kabats, ng mga taga-Lakandula, no? Kaya shoutout sa inyo. At syempre, sa nag-sponsor, sa ating kaklase, kabats, si Diyos Biminda Simon, sa pamilya Simon, no? At syempre, kay Captain Nerds, at sa mga iba't ibang opisyal na naging nagbahagi ng mga pangangailangan. Siyempre po yung mga iba natin mga kababayan, mga klase, may kanya-kanyang bitbit. May kanya-kanyang dala. Kaya po, lahat masaya. Ngayon, shoutout din, no? Bago tayo tumalakay sa mga isyong napapanahon. Binabati ko muna. Ang pagbati, shoutout. Mula kay kay Banji Correa Cruz. Binabati natin ang kanyang kapatid. Si Sir Ricardo Correa Alamilio. Ayan, bayan ko, no? Si Ricardo Correa Alamilio mula sa San Diego, USA. Pagbati kay Banji Correa, sinasabi ni Banji sa kanyang kapatid, no? Ingat daw palagi. Ayan, shoutout sa inyong lahat. At syempre sa mga kababayan natin na nagdiriwang ng kaarawan ngayon, no? Ito ba si Ronnie Pineda talagang birthday? Mukhang nagbe-birthday yan itong si Ronnie, no? Hindi kasi biglang may alam niyo naman po ngayon kahit tinatago mo yung birthday mo, biglang lalabas sa Facebook. Paano kung halimbawa hindi mo birthday, no? Yun nandaya ka. Yung tinatago mo yung birthday mo, iniba mo ang petsa. Lalabas at lalabas din, no? Bakit gabat tinatago yung birthday na yan? Ano ba? Ayaw niyong tumanda. Shoutout kay Lendy Maunahan na nanonood sa atin, no? Shoutout sa mga taga-Tondo. Ayan, mabuhay po kayo, no? Sabi nga, ang init-init. Ingat po kayo, no? Ingat kayo sa heat stroke. Ako kanina, no? Kala ko ma-heat stroke ako. Hindi masakit sa ulo yung init, no? Tapos makukonsumi ka pa sa paligid-ligid na nakikita mo. Ay, nako, bayan ko. Susme! Ang gulo ng Pilipinas. Ang gulo. Bakit kaya ang gulo sa Pilipinas, no? Pero ang Pilipino, no? Ayaw niya ng problema, no? Baliktad dito sa Pilipinas. Kung sino po yung mga dapat paglingkuran, no? Yung po yung mga kinukonsumi. Kung sino yung dapat magbigay buhay sa mga Pilipino, sila yung nagiging perwisyo. Ay, nako, bayan ko. Ano ba ang gulo ng Pilipinas? Makibahagi, makikomento sa ating programang Gulpid de Gulat dito sa Kakampi Online. Shout out sa ating kaibigan, kaklase, kabats, ayan. Ang magandang lalaki, si Ka Edwin Reyes na nanonood sa atin. Alam niyo mga kababayan, no? May kante, no? Kakanta ba ako rito, RV? Kakanta tayo? Kasi maganda tong kantang ito, no? Para kay Senate President Mig Subiri. Kantahan natin kahit konti. Kantahan natin ang napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ni Mig Subiri. Anak ng tok neneng na buhay ito, no? Kala ko na-busted ito si Senate President. Ex na pala, no? Ex na si Senate President Mig Subiri. Hindi na siya Senate President. Siya na po'y ex. Hindi ko malaman kung ex-convict. Hindi, meron pong ex-convict, isang senador. Diyan po sa Senado. Hindi po si hindi po si Senator Mig Subiri. Siya po ex-Senate President, anak ng tok neneng. Pag minamalas-malas ka nga naman, no?
Sabi scripted no? Pero himayin po natin, scripted ba talaga? Shout out kay Ricardo Ribaño nanonood sa atin, no? Makibahagi, makikomento po kayo rito sa ating pinag-uusapan. Baka basahin ko po yung mga komento nyo, no? Marami tayong pag-uusapan. Ang gulo-gulo nga po ng bansa, no? Ang gulo, ang nagpapagulo, yung mismong nasa gobyerno. Nakakaano, no? Nakakabuisit. Wala ka ng pera, marami na nagugutom, marami na may sakit, mahal ang bilihin, mahal ang bayarin, anak ng kulane, itong mga nasa gobyerno, perwisyo. Ay buhay. Ito po, no? Ito po yung ating ihimayin muna. Sabi ni Senator Zubiri, siya raw po'y heartbroken. Parang nabasted, no? Parang nabutata. No, ikaw ba'y nabubutata, Army? Ito po masakit. Kasi po ba yan? No? Naalala ko tuloy yung Manila Zoo. Bakit? Sa Manila Zoo kasi kami mga magkaklase, nakatuwa namin, umikot-ikot, no? Tingnan yung mga hayop dyan sa Manila Zoo, no? Ang napagtuunan ng pansin, yung ahas. Ahas. Alam niyo po ba ang ahas? Yan daw po pinaka-traidor na hayop sa ating bansa. Sa ating mundo, no? Yan kasi yung tumuksok kay Adan at Eva para palayasin sa paraiso. Ito naman si Mig Zubiri, pinalayas bilang Senate President. Kamalas naman, no? Malas ba talaga? Hindi po. Ito po yung sentimiento di asukal nitong si ex-Senate President Zubiri. Hindi niya raw akalain, no? Kung sino yung kanyang malalapit na kaibigan, yun daw ang tetrader sa kanya. Sakit, no? Talagang masakit. Tuklawin ka ba naman di patay kang bata ka. Eto, bayan ko. Basahin ko muna. Tsaka natin komento. No? Tinanggal si Juan Miguel Zubiri bilang Senate President. Kasama ang iba pang mga leader ng Senado. No? Sino ba yung mga natanggal din na nawala ng posisyon? Ito pong si Loren Legarda, tsaka si Joel Villanueva. Tapos ang nag-resign yata po sa kanyang posisyon, itong si Nancy Binay. No? Siyempre, tropa-tropa yan, mga kababayan. Tropa-tropa di ba? Grupo-grupo dyan sa Senado. Ang Senado, hindi na po yan matatawag na institusyon ng sambayanang Pilipino. Yan pong Senado, pinagagalaw na lang ng mga, ayoko sabing tarantado no? Nachiyan po ang din ang live nyo, Sir June. Ayan, no? Hindi ko mabasa kung kasi hapon ang sulat Hapon ba to? Chinese? Ayan, nachiyan po niya daw. Ito, hindi, natin to, kaibigan natin taga-Tondo. Ito, no? Certified taga-Tondo, no? Ayan, no? Mga kababayan, ito po yung sinasabi nga natin magtiwala ka na sa aso. Huwag ka lang magtitiwala sa ahas. Kanina, no? Binabanggit nga po natin, ito pong Senado, bayan, wala na po itong kredibilidad. Pangit, Pangit sabihin. Patawarin po ang iyong lingkod. Bakit po magkakaroon ng kredibilidad? Bayan. Dati, ang Senado, ang loyalty niyan, mga kaibigan, mga ka-shoutout, nasa sambayan ng Pilipino. Nandun sa mga taong bumoto sa kanila. Hindi ba yung mga senador kapag yung mga kumakandidatong senador o anumang posisyon, sumusumpa sila, di ba? Nanunumpa sila. Sumusumpa sila doon sa Bible, di ba?
nakapatong yung kanilang mga kamay, tapos sumusumpa sila na sila'y maglilingkod sa tao at sa Diyos. Di ba? Yun ang kanilang sinumpaan eh. Dito bayan, pansinin niyo po. Kaya nga po, sabi nga, ang gulo-gulo ng ating bansa. Ang mga nagpapagulo, mga kamoting politiko. Hindi po ba? Nakakasama ng loob, no? Iniluklok mo ang isang kandidato para maging senador, pero ang loyalty pala itong mga tinamaan ng kulugong ito, wala po sa sambayan ng Pilipino. Ang loyalty nila, mga kababayan, eto babanggitin ko ang pangalan dahil hindi naman ako nag-invento eh. Yung bukang bibig po ni Robin Hood Padilla. Hindi ba ang loyalty niya raw po na kay Duterte? Nasaan yung loyalty niya para sa bumoto sa kanya? Wala, hindi ba? Siya mismo nagsabi, ang loyalty niya na kay Duterte. Asan ang loyalty mo para sa mga taong bumoto sa iyo? Ginawa ka pang number 1. Yun po yun, mga kababayan. Kaya nga po, na ang kredibilidad ng bagsak, hindi ba? Wala eh. Nawala yung talagang simbolo ng isang senado na pwedeng mong irespeto at igalang ang mga nanunungkulan diyan sa senado. O tama po, mas katiwala po ang mga aso ngayon kesa taong daming nagbibihis tao, nagbibihis tao lang pero kampon ng demonyo. Totoo po yun. Ang loyalty nila nasa sarili nilang bulsa, kaibigan at power. Tama. Balikan natin si Subiri. Noong pa, ika nga'y umuugong ang Marites di ba? Noong pa, ika nga'y nakakahalata na ang mama. Di ba? Una nga lumutang dyan, napapalit sa kanya si Jinggoy, di ba? Jinggoy Estrada. O sabi ni Jinggoy, never niyang gagawin na tetraderin niya. Itong si Subiri. No? Ganon din ang mga sinasabi nila. Bongo, Robin Hood Padilla, di ba? Nila Tolentino, yung mga malalapit na kaibigan ni Subiri. Never. Sabi nila, never nilang traderin itong si Subiri. Ngayon, bayang ko, nagngangawa, nagsisintimiento, di asukal si Subiri. Dahil siya na mismo nagsabi, yun daw kanya mga pinagkakatiwalaan at malapit na kaibigan. Yun daw ang nag-trader sa kanya. Hindi niya naman masabing Judas no? Di ba? Si Jesus Christ kasi, nung ibenta ng 30 pirasong pilak, tama ba ako? 30 piraso. O, ngayon, bayan, tama ba ako, RV? Ngayon, mga kababayan, magkano kaya ibinenta si Subiri para ito'y mapatalsik sa Senado? Mga kababayan, gaano karaming kwarta? Ilang milyon? Ano kapalit ng ulo ni Subiri para ito'y patalsikin sa Senado? Sabi niya, ang itinuturing niya raw, ng mga tinuturing niyang mga kaibigan, itong sila, yung mga, ito ba yung sa kanya? Nagwalang iya. Ito, sabi rito, sa pinakahuling ulat, ang mga sumuporta. Ito po yun, dahil pinalitan Pinalitan ni Miss Hart. Mr. Hart Evangelista. Ni Senator Sis Escudero. Ang pumalit pala rito, kay Subiri. Itong si Sis Escudero na esposo ni Hart Evangelista. Ito po yung mga sumuporta. Ibig sabihin, ang mga bumoto para kay Escudero.
Sa pinakahuling ulat, ang sumuporta kay Escudero bilang bagong Senate President, ito po yun mga kababayan, ha? Bigyan natin ng linaw. Unang-una, number 1, Senator Cynthia Villar. Wala ba tayong palakpakan dyan? Tapos, itong si Mark Villar. Ayan, magnanay pala, no? Tapos, naku, ito po, si Agimat, si Ramon Bong Revilla Jr. Naku. Tapos, si Tolentino. Tapos, Jinggoy Estrada. Alan Peter Cayetano. Pia Cayetano. Christopher Bongo. Robin Padilla. Amy Marcos. Lito Lapid at Rapi Tulpo. Dito ba yan? Ang tinuturing na mga kaibigan ni Subiri. Tinuturing niya mga kaibigan to, yung hindi magbebenta sa kanya. Yung hindi tatalikod sa kanya. Yung hindi tetrader sa kanya. Kaya sabi ni Mig Subiri, broken heart daw siya. Sirang-sira ang kanyang puso. Yun po sinasabi natin, di ba? Nawala na po yung sinabi ni Jinggoy. Sabi ni Jinggoy kasi noon, hindi dapat palitan, no? Itong si Subiri. Dahil unang lumabas Jinggoy, di ba? Yung pala, Escudero. Ito po yun, mga kababayan, no? Talagang hindi mo pwedeng panghawakan, no? Yung ikangay pagiging magkaibigan, no? Kasi napapalitan no? Pwedeng baguhin yung kaibigan, pwede mong ibenta sabi nga si Jesus Christ na ibenta. Ikaw pa kaya, Subiri, ang hindi ibenta. Ang tinuturing na talagang ni Subiri na hindi bumitaw sa kanya, itong si Senator Nancy Binay, no? Talagang ito raw kaibigan niya na hindi tumalikod sa kanya, tsaka si Loren Legarda, tsaka Joel Villanueva. Ilan ba ang senador? 24. Ilan yung tumarantado? Ilan yung nagwalang iya? Ilan yung tumarak na patalikod kay Subiri? Ito po, majority. Majority. Pero himayin natin, mga kababayan. Ano ba dahilan? Bakit si Subiri sinibak? Pinatalsik, pinadyakan, kinudita diyan sa Senado. Alam niyo mga kababayan, noong ko pa napapansin, sabi naman ni Subiri, siya lang ang tanging Senate President na nagbigay kalayaan sa mga senador na ang kanilang mga komite magpanksyon. No? Bilang chairman, bahala ka sa buhay mo. May free will ka na gamitin ang kapangyarihan mo bilang senador. Siya lang daw ang kaunay Senate President na pumayag na magpanksyon ang komite na mga senador. Yung chairman, yun na po yun, bayan ko. Kaya nga po kahit kamote, kahit katawa-tawa na po yung chairman, no, ilagaya na po yung constitutional amendment. Di ba? Kapag ikangay dumadalirot at bumubukeke, itong si Robin Hood Padilla, kumite niya yung constitutional amendment. Kahit nagkakabalubaluktot ito sa pagpapaliwanag, sige lang, may kalayaan ka magpaliwanag. Ano? Maging katawa-tawa ka man dyan at magmukha kang engot dyan sa Senado, bahala ka sa buhay mo. Yan yung free will na binigay ni Subiri sa mga senador. Bayan, natatandaan ko pa. Pero ito si Subiri, merong parang chess. Larong chess.
may sulong, may atras. Di ba? Atras, abante, parang nag-aaral magmaneho ng sasakyan. No? Yan ang laro ni Subiri. Hindi mo rin alam kung saan talaga, no? Kung ano yung posisyon ni Subiri dyan sa Senate President. Sabi ko nga ito si Subiri, nasanay kasi ako sa mga sagisag, Defensor, Arroyo, Joker Arroyo, mga kababayan, ha? Bacalaw, Tanyada, nasanay ako sa ganyang mga senador, Gingona, Matapalang. Ito si Piyong na tinatawag, Chupispino, Gingona. Hindi po, no? Hindi natin na Alaska, no? Itong pong tatay ni Gingona. Sayang yung yung anak, no? Magaling din yun, no? Chupisto Gingona. Nakalimutan ko yung first name, no? Pasensya na po, nagkakabalo-baloktot din tayo rito, no? Nagmumukha ako si Robin Hood, Hindi po, no? Mga kababayan, nasanay ako doon sa mga talagang magagaling na Senate President. Yan, no? Yung sila Drilon. No? Magaling yun, no? Kasi abogado, Alam nila kung paano hahawakan para itimon ang Senado. No? Bayan ko. Magaling din si Tanda. 'Di ba si Enrile, magaling din 'yan. No? Maraming magagaling na Senate President at Senador. Pero nung patawarin po ako, mga kababayan, dito sa Gulpid de Gulat, wala naman tayo sasantuin ko. Ano po yung ikangay nilalaman ng ating ikangapoy puso't damdamin, opinion, nilalatag po natin dito. Nung pumasok na po, no, bayan, itong mga interest pang politika, nawala na po yung tinatawag na isang institusyon o kredibilidad ng Senado. No, nawala na po Kumbaga sa yung dating 100%, naka po bayan ko, lagapak. Lagapak bayan ko, naging sarsuela na yung Senado. Maging pakyutan na po dyan, no? Wala na pong sustansya, kumbaga sa pagkain, vitamina. Bayan ko, mapapailing ka na lamang po. Kapag napanood mo sila, Robin Hood Padilla, sila Bato de la Rosa, at ibang mga senador natin talaga po, bayan ko, no? Wala kang pagpipilian. Talo sambayan ng Pilipino, no? Sino ba bumoto? Ang tanong sino ba bumoto? Sino ba nagluklok? Wala, hindi ba? Damay tayong lahat dito sa mga kabulastugan na nangyayari po sa Senado. No? Damay ang sambayan ng Pilipino. Nawala na po yung nawala na yung pagiging yung kanyang sayang, hindi ba? Sayang. Sabi ko nga, dapat i-abolish na lang po yung Senado. Meron namang kamara, hindi ba? Tama po yun. Ayaw po nila ng parlamentary. Ayaw nilang paboran ng tiyatya. Dahil baka raw po yung Senado mawala. Kung ganyan naman po mga senador natin, bayan ko, dapat nga lang mawala. Hindi ba? Tumakbo na lang po kayo bilang ikangay mga representante. Kung parliamentary form of government yung ating nagiging ikangay forma ng ating batas, mas mainam pa yun. Hindi ba? Mas maganda pa. Kasi talagang mapipiga mo yung utak mo dyan para magtrabaho. Dito po sa Senado, bayan ko, ano nakikita natin? Hindi ba? Bilang mo sa daliri mo ang talagang may laman No? Pero majority po dyan sa Senado, patawad po, no? Bayan ko. Sabi nga pinasasahod ng sambayan ng Pilipino itong mga senador. Pero tignan mo ang ginagawa, di ba? Wala na di ba? Lawa na. Wala kang mapipisil. Naging grandstanding. Naging siya, parang palabasan, parang pelikula, sa bagay. Bakit di magiging pelikula? Ilan yung artista dyan? Di ba? Shout out kay Violeta Torrenting. Yun ang bayan ko. Sabi nga nakaka-consume, di ba? Makikita mong ganito yung nangyayari po sa ating bansa. Naging katawa-tawa na po ang sambayan ng Pilipino, Naging katawa-tawa na po ang Pilipinas,
Para po ang Pilipino, wag magagalit ha, para napakabobo ng bumoto. Hindi ba? Hindi na po pinag-aaralan ng iboboto. Hindi ba? Ang kanilang ang kwalifikasyon lang po ng kandidato para sa kanila, pogi, artista, bolero, ano pa, bayan ko, ano pa ba? Pero yung mga talagang karapat dapat na iboto, na talagang batas ang pag-uusapan, gagawin, anak ng kulani, mapapamura ka talaga. Lawa, hindi ba lawa, no? Pero puntahan natin. Medyo, ika nga saan ba nagkamali talaga si Subiri? Yung pagkakamali niya, bayan ko, no? Hindi niya kontrolado. Siguro, natatakot siyang matanggal bilang Senate President. Binigyan niya ng kalayaan bawat senador. O sige, paganahin mo yung committee mo, bahala ka sa pagiging chairman mo dyan sa committee na yan, bahala ka. Walang kukontrol sa'yo. Ano man ang gawin mo dyan, bahala ka. Parang gano'n, siya na rin nagsabi, di ba? Sabi ni Subiri, siya lang daw po ang Senate President na gumawa nun. Yung pala, hindi ginawa nila Drilon, hindi ginawa nila Miriam Defensor, hindi ginawa ni Enrile, hindi ginawa ng mga naunang Senate President. Oh, kaya pala, hindi sila napatalsik. Eto, napatalsik. Bayan sabi nga, no? Ang Pilipino, hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Ang Pilipinong may masamang interes o masamang motibo, kahit pakainin mo ng baka yan, kahit anong gawin mo dyan, ibigay mo man ang mga kapritsyo niyan, siguradong sigurado, no? Sigurado ibebenta ka niyan. Kaya ako lang po nabanggit. Sabi ni Migsubiri, no, siya yung Senate President na inispoiled ang mga senador. Ayan, dahil na-spoiled, sinipa siya. Pero ano ba dahilan? Ito po, no? Ang nakita kong dahilan ito, no? Una po yung diyan po sa pag-aamyenda ng charter change na gustong baguhin o amyendahan ang saligang batas. Gawa na po sa Kamara. Ang Senado naka-stop. Hindi ba? Kasi pag bumalangkas ka ng isang batas, halimbawa sa mababang kapulungan, tapos na sila sa pagbalangkas ng batas na gusto nilang gawin. Isasampan nila yan diyan sa mataas na kapulungan. Ang tawag po diyan, Senado. Ang leader diyan, si Subiri. Tapos na. Tapos na. Yung pagbabago, pag-aamyenda, nabalangkas na. Pagdating sa Senado, ini-stop. Ang unang umi-stop po dyan si Amy Marcos, hindi ba? Maraming senador. Ang ayaw po sa tsa-tsa. Baka raw po sila ma-i-tsa-tsa puwera. Yun ang yun yung mentalidad gagad nitong mga senatong natin, no? Hindi. Kahit na economic provision yan, yung pagsusulong na yan, Sa bandang huli, nakasingit yung pag-aabolis ng Senado, hindi kami pabor dyan. 24 lang sila, ito mga senador. Itong sa mababang kapulungan, nasa kulang 300, no? Ang mga congressman dyan nang bumalangkas ng batas. Samantala, pagkatapos nilang balangkasin, iaakyat po sa Senado. Sa Senado, binabara. Sino po ba yung Speaker of the House dyan po sa Kamara? Di ba? Martin Romualdez. Sino ba yung Martin Romualdez? Pinsan lang ni Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas.
Kaya sabi ni Migsubiri, merong mas malakas. May mas malakas na nagmaniobra para siya'y patalsikin diyan po sa Senado. Sino, di ba? Tapos na nga sa Kamara eh. Pag isinampas sa Senado, babalangkasin ng Senado, pag nabalangkas, pipirmahan, ipapasa sa Presidente. Hindi umuusad. Hindi ba? Hindi umuusad eh. Barado eh. Kaya po yung mga batas na itinutulak ng Kongreso, ng Kamara, bayan ko, doon na chuchubibo sa Senado. Ngayon, bayan. Isa yun, ha? Isa yun. Meron pa. Meron pa. Bakit natadyakan ito susubirin niya sa Senado? Kasi bayan ko, ito po yung PIDEA leak. Ito po yun na nasasangkot ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung PIDEA leak na yan, bayan ko, ang nag-iimbestiga dyan, si Senator Bato de la Rosa. Ang sinasabi nga mga kababayan walang ebidensya, hearsay, inimbento, nagsasangkot sa mga taong walang kinalalaman, sumisira sa kredibilidad ng mga taong nasasangkot. Hindi ba? Sino ba si Bato? Sino ang nasasangkot? Diyan sa PIDEA leak na yan, na isinasambulat ng sinungaling daw na ex-PIDEA agent na si Morales. Sinasabi nga po walang matibay na ebidensya, walang dokumento, walang testigo. Ang testigo lang itong si Morales, si Jonathan Morales. Pero lahat ng sinasangkot niya na ahensya, na tao, wala pong masabing totoo. Sa mga katuwid bayan, pinipilit ni Bato, kahit sinabi na ni Subiri na dapat nang itigil ang nasabing investigasyon dahil wala naman daw itong katotohanan. At napopolitika ang Senado. Hindi ba? Yung po'y sinabi. Bayan, sabi nga po, sino ba nasasangkot sa PIDEA leak? Bakit hindi kayang kontrolin? Ni Subiri, itong si Bato. Hindi ba? Wala Sabi nga bayan ko gawa na talaga yung gawa na yung balang ipuputok kay Subiri. Ito po yun yung Chacha, tsaka PIDEA leak. Yan nagibatong si Subiri. Tingnan nyo po Himayin natin uli. Sabi ko nga sa inyo, sa mga nanonood rito sa ating kakampi online, ang Senado po, hindi na po yan para sa taong bayan. Wala na po yan yung loyalty, yung ikangay mga kamote na lang po yung mga nagsasalita Kami para sa bayan. Kami para sa bayan. Kami para sa inyo. Hindi ba? Ganyan man bola yung mga trapong politiko. Pero pag nanalo na po yan, tignan nyo po, tropa-tropa na po yan sa Senado. Bilangin natin sabi ni Subiri, para siya na, nandun siya sa, nandun siya sa, nag-iipitang bato. Nandun siya sa gitna. Binabanatan siya ng kabila. Binabanatan siya ng kabila. Sino ba sa kabila? Bumabanat sa kanya ang Marcos, bumabanat din sa kanya ang Duterte. Ito yung grupo-grupo Basahin ko uli. Bayan, sabi nga ang una po mga sumuporta o nagtanggal kay Subiri
bilyar, yung magnanay na bilyar. Ha? Si Mark Bilyar, tsaka tong si Cynthia Bilyar. Kaninong tropa yan? Hindi ba kay Duterte? Tapos po, kaninong tropa? Itong si Grace po. Kaninong tropa yan? Yan ba'y nakagitna? Katarantaduan yan. Si Grace po, bayang ko, may laro. Pwedeng Duterte, pwedeng Marcos. Si Rebilla, maliwanag na Duterte yan, hindi Marcos yan. Bakit? Kumari niya si Sara Duterte, di ba? Tolentino, Duterte yan. Ito pong si Jingo Estrada, Duterte pa rin. Mukhang umano rin, nagmamarcos, Duterte, basta hindi po kay Zubiri. Ito po, lalo na po ito, no? Ito magkapatid. Itong si Peter Cayetano, tsaka si Pia Cayetano. Kanino yan? Duterte o Marcos? Maliwanag pong Duterte yan. Natatandaan nyo ba? Nung tumakbong Vice President, itong si Cayetano, katikit ni Duterte. Hindi ba lahat ng paligo, lahat ng banat ginawa ni Cayetano kay Bongbong Marcos? Hindi ba? Kulang na lang na mahubuan ito si Bongbong. Talaga sinambulat itong si Peter Cayetano, lahat ng baho ni Bongbong Marcos. Kaya maliwalag, Duterte yan. Bongo, kanino yan? Alangan ng Marcos yan. Duterte yan. Robin Padilla, loyalty niyan kay Duterte. Ay ni Marcos, mapapasubalian pa ba yan? Hindi ba Duterte pa rin yan? Lito Lapid at Rapi Tulfo. Ito si Rapi, medyo question mark ako rito. No? Ito si Lito Lapid, bata ni Gloria. Si Gloria, kaututang dila, si Duterte. So, sino kakampi? Sino susuporta kay Mig Zubiri? Lawan, di ba? Wala. Dito, pampolitika na lang po yung mga pinag-uusapan niya sa Senado. Hindi ka kakampi, tanggal ka. Kudeta ka. Sipa ka. Hindi ka kakampi. Palamunin mo man ang baka yan, hindi pa rin malalasahan yan. Iba po, wala na po yung loyalty ng mga nasa gobyerno para sa taong bayan. Ang taong bayan, nagagamit na lamang po yan pagdating ng eleksyon. Parang sinasabi nga po mula na mag-smart magic yung pagboto, makina, nawala na po yung sagradong boto ng Pilipino. Wala na, no? Kasi po yan parang na lang po yan. Parang nasabing, nakaboto ka lang. Bumoto ka lang pero gawa na po ang panalo. Yun po yun mga kababayan. Nakakalungkot, no? Yun nangyayari sa bayan natin, wala kang pagpipilian, no? Magulo sistema ng ating gobyerno. No? Magulo Sabi ko nga, pag inisa-isa ko po ito, no? Tignan nyo, ano ba ang dahilan? Mahina, walang binesa. Itong susubiri. Sabi ko nga, ako nga bayan nahihinaan ako kay Zubiri. Wala akong nakita sa kanya yung tikas ng pagiging Senate President. Hindi gaya ng mga nakilala nating mga Senate President. Kay Soto, wala akong FD dyan Tutayan Di ba? Napapaikot yan Hindi gaya ng panahon ng matandang Marcos. Hindi kayang kontrolin ni Marcos yung Senado. No, nandoon po yung sustansya ng mga magagaling na senador. Hindi pwedeng utusan ng presidente.
Ngayon, bayan ko, tingnan nyo po ang Senado natin. No? Tropa-tropa, di ba? Sabi ko nga dalawa lang ang pwedeng pagpilian itong si Subiri. No? Talagang, para sa akin, dapat talaga matanggal. No? Kasi nahihinaan po ako Hindi mo alam kung saan siya patungo, wala siyang galaw walang direksyon. Parang hindi malaman kung saan pupunta. No? Para sa akin, yun na nakita ko kay Subiri. Yung sinasabi niya, binigyan niya ng free will ang mga senador. Hindi. Kung binigyan mo ng free will yan, dapat susunod siya yan, may control ka, di ba? Dahil nga sa pagiging, binigyan mo ng free will, ayan, natuklaw ka. Yun ang parting masakit. No? Yung sipain ka. Ang daming problema ng sambayan ng Pilipino. No? Ito po itong isang pag-uusapan natin. Yung PIDEA leak na yan. No? Buti na lang, no? Sabi nga po, talagang ginulo, no? Bakit ba nagkaroon ng PIDEA leak? Sinasabi nga po, wala pong bigat, walang direksyon din, di ba? Ikaw mo nga po itong si Bato. No, walang katapusan yung investigasyon Kaya buti po sinupalpal ni Escudero hindi ba bayan? Imamatch mo si Escudero kay Bato, milya-milya yan. Si Bato wala rin direksyon pag nag-iimbestiga, no? Pero naging PNP chief yan. Patawarin, bayan. Patawarin po. Dahil nakikita ko po, nanonood ako ng hearing nila Minsan natatawa ako, minsan nabubuisit ako Pag gusto magpalipas ng oras, panoorin mo sila para matawa ka, di ba? Pero hindi Nakukonsumi ka kapag halimbawa ngayon. Nagkaroon ng deliberasyon, nagkaroon na ng balitaktakan. Parang hindi mga senador, di ba? Ayun, bayan ko, kung ikukumpara mo si Escudero dito kay Bato, talaga masosopla. Kasi walang katapusan Yung kanya investigasyon Bandang uli, buti na lang. Dahil siguro naipit na to si Bato, ito nasipa na si Senate President Subiri, nagdesisyon na. Itong si Bato, na ikalaboso na itong si Morales, no? Dahil sa pagsisinungaling. Ito naman si Bato, no? Hindi naman siya nagpakulong Ang nagpursiging makulong itong si Morales, itong sinasabing Philippine Drug Enforcement Agent ng PIDEA, si Jonathan Morales, ang nagpursiging makulong ito, si Jinggoy. Si Jinggoy. Bakit? Ako bayan, sabi ko nga, sabi nga, bumilang ka lang ng ilang hearing dyan sa Senado. Itong si Morales, sigurado, swak sa banga. Ayan, bayan ko. Kailan ba napahiya sa Senado, ito si Jinggoy? 3 araw lang yata, hindi ba? Pinipilit niya sirain yung kredibilidad nitong si Jonathan Morales. Hindi. Wala kang kredibilidad na tumistigo lahat ng mga sinasabi mo walang katotohanan. May kaso ka pa nga Hindi ba? Ang dami mong kaso. May kaso ka sa PIDEA. May kaso ka sa pulis. Paano magiging credible yung testimonya mo na isinasangkot mo mga matataas na personalidad gaya ni Maricel Soriano, ni Bongbong Marcos na Pangulo ng Bansa. Samantalang ikaw ngayon sinasabing mo resource person o tumatayong testigo, tinitestiguan mo, ikaw ang complainant. Parang ganun ang dating, di ba? Medyo itong si Morales napikon yata. Banat ka ng banat na akusado ko. Na ako'y suspendido, na ako'y ganito-ganito. Ikaw nga convicted ka Ayan. Ang sakit nun, bayan kong Pilipinas, masakit yun para sa isang senador. Ang sambayan ng Pilipino, bayan ko, nagkaroon tuloy ng katanungan yung mga hindi nakakaalam.
Totoo naman ba yan, no? Maski na sa barangay, shout out muna sa masipag na barangay ng 117. Ito, yung kapitapitagan na barangay. Itong si punong barangay Joel Gungun na nanonood po sa atin, no? Ngayon, pag nag-file ka ng COC, Certificate of Candidacy, meron kang reglamento na susundin. No? Merong rules, merong kwalifikasyon. Hindi na hinahanap doon. Ikaw ay matalino, hindi ikaw abogado, isa kang arkitekto, hindi ikaw isang professional. Hindi. Hindi uso sa Pilipinas yon. Basta sa Pilipinas, marunong kang sumulat, marunong kang bumasa, nakatira ka ng 1 taong mahigit sa Pilipinas. Bayang kong Pilipinas at ikaw ay Pilipino. Ayan. Ayan po yan. No? Tingnan niyo po. Sama na mukha ni di ba? Ni Jinggoy. Ayan. Tapos si Bato. Tapos si Escudero. No? Nagsasalita ba yan? Tingnan niyo po, It's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talaga hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, nakonvict na po. Wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi Order. Please, silence. Ayon, mga kababayan. Di ba? Yun eh. Yun. Pero balikan ko bago natin bigyan ng konting paliwanag yung balitaktakan ni Morales at Jinggoy, ang referee, si Bato. Simple lang mga kababayan. Hindi mo kailangan maging matalino para maging senador ka. Hindi mo kailangan maging matalino at makatapos ng 4 na taong kurso sa kolehiyo para maging presidente ka o maging vice president ka, maging mayor ka, maging congressman ka. Kahit ano pang klaseng ikangay posisyon sa gobyerno, simple lang ang reglamento. Marunong kang bumasa at sumulat, Pilipino ka? Ano pa ba? Bukod sa pagiging Pilipino. Hindi makatao. Nakatira ka ng higit na 1 taon sa isang lugar sa bansang Pilipinas. Ayun ang kwalifikasyon mo. Hindi mo na kailangan ng college graduate, hindi mo na kailangan maging professional. Tingnan niyo po sa Senado. Ilan dyan po yung mga undergraduate? Bayang kong Pilipinas. Napakasimple. Ngayon, balikan po natin. O dagdagan natin yung kwalifikasyon na ipapile mo sa COMELEC. Yung Certificate of Candidacy mo. Hindi ba yun yung kwalifikasyon? Nakatira ka rito sa Pilipinas sa 1 taong mahigit o sa isang lugar para tumakbo ka, kumandidato ka, ikaw ay Pilipino, marunong kang bumasa at sumulat. Yun lang, bayan ko. Ngayon, nadagdagan na po, bayan. Pwede na pala yung convicted. Yung po, bayan, bawal pa rin po. Kapag ikaw ay convicted, criminal, sentensyado, hindi ka na pwedeng tumakbo. Aalisin na sa iyo yung karapatan mong bumoto. Pero may pardon po dyan. Conditional pardon at absolute pardon. Ngayon, ano po si Jinggoy? Wala pang pardon. Convicted.
Kaya nga bayan ko, dito tayo nagkatarantado, hindi ba? Naging tarantado po ang botohan po sa Pilipinas. Ngayon, dagdagan pa natin, bukod sa convicted, kahit alien, pwede kang tumakbo. Ha? Totoo ba yun? Tignan niyo po si Alice Goo, yung mayor ng Banban Tarlac. Tignan niyo po yun, bayan ko. Ano ba nationality nun? Pinoy o Chinoy? Nabasa ko kasi si Chinoy, si Carlos Chung na nakawatch sa atin eh. Mga kababayan, anong posisyon ni Alice Goo? Pinoy, Chinoy. Biglang, parang kabuti ito, biglang sumulpot, naging mayor. Nanalong mayor. Pero ngayon, bayan ko, sabi ko nga, baka lumayo tayo eh. Convicted eh. Di ba napanood natin yung sinalampak ni Jonathan Morales si Jinggoy Estrada? Kayo kung akusahan niyo po ako eh. Kung pagsalitaan niyo ako parang kriminal na ako eh. Parang sentensyado na ako eh. Ikaw nga convicted ka eh. Ayaw, bayan kong Pilipinas. Parang binuhusan ng di ba? Ng tubig, parang sukang ikangay namutla itong si Jinggoy, di ba? Pero pinangatawanan niya eh. Huwag mo pakialaman yung kaso ko. Ako bahala ron ha. Ang tao ngayon, bayan ko, nagkaroon po ng idea at pag-iisip. Yung mga hindi nakakaalam yung convicted pala, hindi pala pwedeng tumakbo. Yung pa ng mga sentensya nga inalisan ng karapatan yung manungkulan sa gobyerno, hindi na pwedeng bumoto at makaboto. Bakit si Jinggoy? Ayon, bayan ko. Nagkaloko-loko po ang ating gobyerno diyan sa Senado. Hindi lang sa Senado, Mukhang nagkulang, di ba? Mukhang nagkulang. Bigyan natin ng katwiran. Bakit nakatakbo si Jinggoy? Di ba? Bakit nakatakbo si Alice Goo? Bakit pinayagan ng COMELEC? Hindi ba nire-revisan ng COMELEC? Ay convicted ka eh. Hindi ka pwede. Pero, nasa local government code po yun, bayan ko. Kahit sa barangay, hindi ka pwedeng tumakbo kung convicted ka. Kailangan mayroon po nakasite doon kung absolute o conditional pardon. Di ba? Kasi bago mo matanggap ang pardon mo, aaminin mo yung kasalanan mo eh. Kapag inaamin mo yung kasalanan mo, hindi ka na talaga pwedeng tumakbo. Naalala ko tuloy si Erap, anak ng Kulane, ito talaga si Jinggoy. Kasi ito si Erap, bayan ko, ang linaw din po convicted yung tatay ni Jinggoy Patawaran Kasi sinasite ko po yung yung pinag-uusapan natin dito Hindi naman ako pwede i-demanda ng cyber libel, katotohanan to. Si Erap, nakatakbong mayor, samantalang convicted. Walang sinasabi si Gloria Macapagal-Arroyo kung anong binigay niya pong pardon doon kay Erap, kung absolute o conditional. Pero convicted. Natatandaan niyo si Romeo Halusos? Pareho ng kaso yan Pareho ng sentensya yan Si Halusos, hindi na hinayaan ng COMELEC na tumakbo. Si Romeo Halusos po, ng rape ng minor de edad, nakakulong, life sentence, parol, kaya nakalabas. Pero nandun po, nakasite doon sa kanyang parol na hindi na siya pwedeng tumakbo o bumoto. Bakit si Erap? Nakatakbo, nanalo, convicted. Hindi ba? Hindi natin alam talagang ngayon kung ano talaga yung batas. Convicted pala, bakit pinayagan ng COMELEC tumakbo tong si Jinggoy? Convicted Ang linaw naman po sinasabi, convicted Sentensyado, pero hindi pa pinapardon itong si Jinggoy kasi hindi pa nakukulong. Nagpipiyansa lang siya.
Pero sa kaso niya, convicted. Pero naging senador. Hindi ba? Ngayon, ano kinalalaman ni Alice Agoo rito? Na sinasabi, alien, hindi dapat tumakbo, hindi dapat nakatakbo. Ang sabi ng COMELEC, ang gulo, no? Ang gulo. Dapat daw may nagprotesta. Within 25 days yata, yung halimbawa, may nagprotesta, i-hold nila yung pagtakbo, i-disqualified nila itong si Alice Goo, ng mayor ng Banban Tarlac. Wala raw po nagprotesta. Sino magpoprotesta? Sabi nga ni Alice Goo, no? Alice Goo, ang tumulong sa kanya, yung nakarang administrasyon para sa maging mayor. Sino ba yung nakarang administrasyon? Sino ba pinalitan nitong si Bongbong Marcos? O pinalitan ni Bongbong Marcos? Sino ba yung nakikitang nasa litrato na kasama ni Alice Goo? Sino magpoprotesta? Hindi ba bayan kong Pilipinas para tayong naglolokohan, naggagaguhan dito sa... Bayan, sabi nga po iba ibang klase po yung parang wala na. No, wala nang hindi na po kagalang-galang, hindi na po masasabing ikangay tawag dito na itong botohan ng nangyayari pong eleksyon, yung mga tumatakbo. Ano na to, monopolyado na. Wala na pupuntahan. Malaman kung tuloy sasabihin ko. Naka-shoutout si Evangeline Correa Cruz, no? Ayan, ito po yung sinasabi ko kanina. Binabati niya yung kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid na si Ricardo Correa Alamillo na nakabase sa San Diego, USA. Sabi ni Banji Cruz o Correa, mag-ingat ka daw, ka Ricardo Correa Alamillo. Ingat ka raw dyan sa bansang San Diego, USA, no? Ingat kayo palagi. Buti na lang nandiyan kayo sa USA, dito sa Pilipinas, magulo. Naku, marami pang kasunod to, bayang kong Pilipinas, no? Hindi natin alam kung saan papunta, no? Walang direksyon, bayang ko. Nakakalungkot itong nangyayari po sa ating bansa. Politika, hindi ba? Ang gulo. Dito po, tingnan nyo po, bayan, sino susunod na patatalsikin? Napatalsik na si si Subiri. Sino ba susunod na patatalsikin? Ay, bayang kong Pilipinas. Ito po, sabi nga po, only in the Philippines. No? Ang gulo. Mula rito kay Alice Goo, napunta kay Pidea Lig. Itong Pidea Lig, medyo ko dyan bayan, hindi naman ako naggaganing-ganingan. Hindi ako nagdudunong-dunungan. Ano ba tinatakpan nitong Pidea Lig na to? Gusto ba talaga lang makakulong itong si Marcos, mapatalsik, tapos ang ipapalit? Si Inday Sara Duterte, tapos ang mga Duterte, gaya ni Harry Roque, at yung mga alipores na mga Duterte, balik na naman sa sirkulasyon. Ayan, bayan ko, picha-pichaan na naman. Ayan. Bayan ko, hindi papayag ang mga Marcos na matanggal. Nakaposisyon na kami. Di ba? Ilang taong kami na uwag sa posisyon na to, tatanggalin nyo kami. Matanggal na kayo. Parang gano'n, no? Parang gano'n, bayan ko. Pero, ano pa yung laman nito? Bukod sa gustong patalsikin si Marcos, ano pa? Ako, simple lang. Bakit itong si Pastor Kibuloy hanggang ngayon hindi nahuhuli? Hindi ba? Hindi kaya yung Pidea Lig na yan, diversionary tactic yan, para hindi pag-usapan yung International Criminal Court laban dito kay Duterte na nakaamba, sabi ni Senator Trillanes. Hindi ba? Tapos, ito ba yung Pidea Lig na to, para hindi pag-usapan si Kibuloy na hanggang ngayon hindi nahuhuli, hindi nasasakota, nandiyan lamang sa tabi-tabi. Ano ginagawa ng ating mga otoridad na napakalaki ng mga intelligence span?
Ay bayan kong Pilipinas, ano nga ba? Ay nako bayan ko, basahin ko muna ang isang balita. No? Basahin ko muna itong balita mula rito sa lungsod ng Maynila. Kino-congratulate ko muna. Ha? Ayan, no? Ito pong ikangay naka-aresto sa isang pugante na matagal na pong ikangay nagtatago. National Most Wanted Person. Arestado sa Baler, Aurora, Quezon. No? Aurora lang nakalagay rito, pero ito Baler, Aurora, Quezon. Ito yung mga daungan ng mga bagyo. No? Naaresto ng mga operatiba ng Manila Police District. Oh, nitong narang May 17, 2024, sa Baler, Aurora, ang isang 30 anyos na lalaki na umano ay National Most Wanted Person dahil sa 12 counts of rape at may patong na 130,000 sa ulo bilang reward money. Kinilala sa ulat ng DPIOU MPD, ang naarestong most wanted ay si Christian Paul Cano Paraino, construction worker, residente ng Purok 3, Quezon Street, Suklayin, Baler, Aurora. Naaresto si Paraino matapos makatanggap ng intelligence report. Itong si Police Major Kevin Ray D. Bautista, officer in charge ng DPIOU MPD, mula kay Colonel Samuel B. Babonita, Chief ng D2 DID MPD. Muli itong binigyan ng detalye, no? Binigyan ng detalye sa nasabing unit sa pangunguna ni Police Major Bautista. Ang grupo ay nagsagawa ng manhunt operation na nagresulta sa pagkakahuli rito kay Paraino. Aminado ang grupo ni Police Major Bautista na armado ang grupo ni Police Major Bautista na warrant of arrest na ipinalabas noong June 6, 2022 ni Honorable Sara Sanchez Fernandez, presiding judge sa FC First Judicial Branch 15 Dagupan City, Pangasinan, nang aresto yun ang nasabing akusado. Walang inirekomendang piyansa sa nasabing kaso. Ang nabanggit na akusado ay binasahan ng Tagalog ng kasong isinampa laban sa kanya, gayon din ang kanyang constitutional rights sa ilalim ng Republic Act 7438 na nalalaman naman nito. Yan ang dapat, yung masisipag na pulis. Kaya lang bayan ko, bakit di mahuli ng mga pulis? Itong si Kibuloy, maginang NBI, ano ba nangyari? Talaga bang itong si Kibuloy may agimat? Nagiging invisible kapag may dumarating ang pulis at dumarating ang NBI? Ayun po, no? Parang ganun eh. Para bang sinasabi nga natin, itong PIDEA leak na pinag-uusapan sa Senado na kung saan na dapat maaresto itong si Pastor Kibuloy, hindi na papag-usapan. Kung natatandaan natin, di ba, ang dumalirot talaga rito kay Kibuloy para imbitahan sa Senado itong si Senator Rinsa Hontiveros, no? Una bili ito si Subirib, no? Na magpalabas ng warrant of arrest laban dito kay Pastor Kibuloy. Di ba? Binigyan pa to ng ng chance. Yun isa sa nagpipakita po ng kahinaan. Kaya hindi natin nasabi, ano ba yung timbang ni Subiri? Binibigyan nga ba niya ng political na ng free will ang mga senador sa kanilang mga katungkulan? O kapag halimbawa po yung matataas po yung kanilang may mga taong nasasangkot, medyo nagkakaroon ng ng special treatment, no? Ito lang po itong PIDEA leak, sinasabi na natin. Parang walang pupuntahan Sabi nga ni Senator Ping Lacson aksaya ng oras yung ginagawa ni Bato. Dapat lang i-stop na yan. Kung mo to si Bato, matigas ang ulo, hindi natin alam bakit pinipilit niya talagang imbestigan itong si Morales diyan sa Senado
Napakasimple, di ba? Hearsay. No, walang ebidensya. Walang testigo. Oh, paano mo sasabing merong bigat yung nasabing kaso? Sabi nga ba yan, tatapusin ng Lunes kahapon yata, 20, di ba? Mukhang meron pang mga resource person na iimbitahan. Kaya nga to si Ochoa, no? Blanca rito si si Bato O, tingnan nyo, bayan ko, no? Oh, Bato. Oh, sinupalpal ni Ochoa. Dahil inimbita niya 3 beses, di ba? Ito, 4 beses umaten. Simple ang sinabi ni Ochoa No, na dating sinasabi, itong si Ochoa, ito yung nag-hold, no? Ito dating sekretary to ni ni Pinoy, di ba? Ngayon, nung magkakaroon daw ng operation ng PIDEA para i-entrap itong si Bongbong, na nagko-cocaine o nagdodroga sa isang condominium, na may sinasangkot pong artista, pinahinto raw, pinigil ni Ochoa. Sabi ni Ochoa nang dumating, hindi ko naman kilala yan Di ba? Bakit ko i-hold? Ayun, kaya si Bato, nahimasmasan. Sabi ko nga kanina, ang nagpakulong kay Morales, si Jinggoy. Kaya pinakulong ni Jinggoy si Morales dahil napahiya si Jinggoy. Sabi ko nga ba yan eto bumilang na lang ng araw. Mako-contempt to no? Mapapakulong itong si Morales makukulong sa Senado to Kaya hindi naman ako si Madam Orling para makapanghula. Simple lang, hindi ba? Binastos mo yung kabastos-bastos ang senador napahiya. Kulong ka. May kasama pa to isa. Itong yung isang National Police Commission staff, si Eric Bicoy Santiago, dahil din sa pagsisinungaling. Diyan sa Senado, bayan ko, yan yata yung mataas na nakapulungan na lahat, puro sinungaling ang mga resource person. Ay, bayan ko, no? Ang oras po natin, kwentuhan lang, 3:34. Abangan niyo po ang susunod na programa, yung Tinig at Pintig ni Cooper Kaulugan. Wala pa si Cooper RV, no? Mula mga kababayan, ito yung katropa, ka-shoutout, ka-Junan Sures, nagsasabi po, ingat po kayo, no? Ingat kayo sa init. Ingat din kayo sa mga politikang usapan. Kung ayaw nyo ma-stress, huwag na kayo manood ng hearing dyan sa Senado. Ito ang inyong kabayan, ka-Junan Sures, nagsasabing, God first, Pilipinas. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamamaraan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Junan Sures sa kanyang programang Batikos, Gulpe de Gulat.